Hello guys and welcome muli sa ating channel. For today's video, gagawa naman tayo ng ham and cheese split na talaga namang napakaganda ng itsura, kaaya-aya at siguradong masarap. Alam ko yung mga nasa isip niya mga kalutong tinapay, pero ito talagang tinapay na ito ay regular sa mga bake shop at talaga namang napakabenta. So ang una natin gagawin ay mag-bloom ng 2 teaspoon ng yeast, tapos lalagyan natin to ng 1/3 cup ng maligamgam na tubig at kaunting asukal. Tapos hahaluin ko to and ililip ko to for 5 minutes para mag-bloom bago natin gamitin para makasigurado na working yung ating yeast. And after nyan, maglalagay tayo sa mixing bowl natin ng 500 grams ng all-purpose flour. Pwede kang gumamit dito ng bread flour. And then maglalagay lang ako dito ng well para paglalagyan natin ng ating 1/3 cup ng sugar, 1 teaspoon ng asin, and then maglalagay ako dito ng 1/3 cup ng milk. And then gagamit tayo dito ng 3 piraso ng malalaking itlog dahil yung ating gagawing bread ay parang katulad ng sa ensaymada, malambot at tumatagal yung pagkalambot niya ng ilang araw. Hindi rin katamisan itong dough na to, basta malinamlam lang siya, and then babagay talaga dun sa ating ham and cheese na palaman. Pagkatapos no, nilagay ko na rin yung ating bloom na yeast and then konting halo, and then ifo-fold na natin unti-unti yung ating flour dun sa ating wet ingredients sa gitna. And then pag nabuo na natin yung ating mga dough, maglalagay na tayo ng fats, which is 1/3 cup ng butter compound. Pwede kang gumamit dito ng shortening o kaya naman ng margarine. Pwede ka rin gumamit dito ng real butter para mas maging masarap. So, ang kailangan lang natin gawin dito ay pagsamasamahin ito, and then tsaka tayo magmamasa dito sa ating work table. Huwag na tayo maglagay ng masyadong extra flour na pang-dust kasi hindi naman masyadong malagkit itong ating dough. And then magninid lang tayo hanggang sa mapakinis na natin yung dough at maabot natin yung window pane test. Importante yon para mas maging maganda yung alsa ng ating tinapay at mas maganda yung texture at tumagal ng ilang araw na malambot. And then i-rest ko to dun sa ating mixing bowl for 1 hour or 40 minutes o hanggang maging halos mapuno na yung mixing bowl natin ng kanyang alsa. And then after nun ay ipapunch down ko yung ating dough at magsisimula na tayong mag-cut ng ating mga dough ng 60 to 65 grams each. And after nating makat lahat ng ating dough, ay tatakpan ko ulit ito and i-rest ko for another 10 minutes para lang mas madali natin siyang ma-flat at mas madali natin siyang ma-form. Habang nagre-rest tayo ng dough, nag-prepare na ako ng ating mga palaman. Meron ako ditong cooked ham and then nag-slice din ako ng quick melt na cheese, pero pwede rin kayong gumamit dito ng regular cheese o kaya naman ng mozzarella. Nag-cut din ako ng onion leeks kasi mas masarap ito at saka nakakapagpabango ng ating tinapay. And ang lakas nitong maka-Chinese bakery na style kapag meron tayong onion leeks. And then panuurin nyo lang yung ating pag-form ng dough. Napakaganda and napakadali lang din naman. And after natin maporma lahat ng mga dough, bali 15 pieces lahat ito, ay i-rest natin siya at papaalsahin for 40 minutes to 1 hour. And kapag alsado na siya, tsaka tayo mag-egg wash. Bali pwede nyo naman pang egg wash lang dito ay isang pirasong itlog, pero para mas maganda yung kanyang itsura, yung kulay, ay magdadagdag ako dito ng nasa 1 tablespoon ng gatas, and nahaluin ko yon. And then tsaka ko siya pang ipapahe dun sa ating mga tinapay. Pag pagpahid nyo kasi alsado na itong mga tinapay ay dahan-dahan lang para hindi siya bumagsak. And then pagkatapos mag-egg wash, tsaka tayo maglalagay ng chinapkong onion leeks. Magbango ito habang binibake, and after mabake talagang, and then masarap din, added flavor na babagay dun sa ating ham at dun sa ating cheese. Pagkatapos ay ibibake ko na to sa preheated oven na may 180 degrees Celsius for 22 to 25 minutes.
And alam nyo, idadagdag ko lang, alam nyo yung sikreto ng mga bake shop para maging shiny at saka laging mukhang bake yung mga tinapay nila sa mga display ay nagpapahid sila dito ng melted butter after nilang mabake o kaya naman ay mas matagal yung epekto kapag corn syrup yung ipapahid mo dun sa tinapay after niyang mabake para talagang kahit hindi na bagong bake ay mukha pa ring bagong bake yung tinapay. At katulad ng dati, ito pong muli ang inyong lutong tinapay. Salamat po, sana nagustuhan niyo yung ating recipe. Magkita-kita tayong muli. Bye-bye!